Hello guys! Welcome to my video. So ngayon ay mapapag-aralan natin ang dissimilar fraction gamit ang listing method. So, ang una natin gagawin, ang pinakamadali ito at listing method. So, kukunin natin ang 8 at 3. Ito, 8 and 3 ang kukunin natin sa baba, ang denominator. Yan, 8 at 3. So, lalagyan natin times table. Kung hindi nyo pa kabisado, kabisaduhin nyo. Kasi, hindi mo siya magagawa na hindi mo kabisado ang multiplication table. Ganyan din ang turo sa amin ng teacher namin. So, kailangan talaga yung kabisaduhin. Simula grade 3, pinapakabisado na yan. So, dapat kabisado na natin. So, lalagyan natin 8. Tapos, 3. Equals natin. Ano yung matatimes sa 8 at 3? So, 8, 16, 24. Stop. Equals. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So, magkapareho ba? O magkapareho. So, ganyan ang magiging equals natin. Kung ano yung magkapareho, i-babox natin siya para alam natin at di tayo malito. So, dito na tayo. Lalagay natin dyan. Kung ilan yung 8, so, 1, 2, 3. So, lalagay natin dito sa equals, kaya nilagyan ko. Kasi ilalagay ko ang equals ng 8. Multiplication table ng 8 na magkapareho. So, ito naman 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lalagyan natin dyan 8. So, ayan yung mga numbers, diba? Ano gagawin natin dyan? So, dito, lalagay natin yung 3. Tapos dito yung 8. Ayun ang i-multiply natin sa 6 at 7. So, 6 times 3. So, 6 times 3. 6, 12, 18. So, 18 ang lalagay natin dito. Sa mahabang guhit. So, lalagay naman natin 8 times 7. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. So, lalagay natin dito ang plus sign, huwag natin kalimutan, at ang 56 na times table ng 8 times 7. So, ilalagay na natin dyan. Ano ang ilalagay natin sa baba? Ang ilalagay natin sa baba ko, ano yung magkapareho kanina na sa 8 tas 3. Ganyan na siya, ang kalabasan niyan. At ipa-plus na natin ito, 18 plus 56. 18 plus 56. So, 8 plus 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, carry 1 and bring down 4. So, 5 plus 1, 6 plus 1, 7. So, ang sagot natin sa 18 plus 56 ay 74. So, lalagyan natin dito sa equals ay 74. Ganyan ang kakalabasan niyan. At maglaline tayo. At lalagyan natin ang 24 kasi wala naman siya ka-plus. So, lalagyan natin dyan 24. So, 74 divided by 24. So, divide lang tayo dito. At pag hindi nyo kayang i-times, so magpa-plus. Katulad ko, hindi ko kabisado ang 24 sa times, so ipa-plus ko na lang. 24 plus 24. So 4 plus 4 is equals 8. And 2 plus 2 equals 4. 48. Di ba siya nakakaabot ng 74? So, plus 24. Ano naman? 8, 9, 10, 11, 12. So, carry 1 and bring down 2. So, 4 plus 6 equals
4, 5, 6. Plus 1, 7. So, ang equals ay 72. So, ilalagay natin. Ilang 24 ang nagamit natin? 1, 2, 3. So, ilalagay natin dito sa tapat ng 4 ay 3. Tapos, 24 times 3. Ano ang kasagutan dito? Yan ang lalagay natin dito. Yan. 74 minus 72. Di ba 74 minus 72 equals 2? So, lalagay natin 0 tas 2. Ang kakalabasan ay remainder 2. 3 remainder 2. Maglalagay ng equals at ilalagay ang sagot na 3 kasi kaya may remainder kasi improper fraction ang 74 at 24. Kailangan mas mataas to kaysa dito sa numerator. So, 3. Ang lalagyan naman natin sa mixed number ay 2 yung whole number. So, 3, 2, ganyan. Walang dito. So, lalagay na, bring down 24 na lang dito. At, at iano natin, lowest term. Ilo-lowest term natin ang 3, 2 over 24 na mixed number. So, ang ilo-lowest term ko dito ay 2. So, lalagay ko na 3 dito. Ang mixed number niyan. Kasi pag hindi natin to nilagay, 0 na agad tayo sa pinapasagutan. So, multiply natin 2. 1 lang lalagay natin dyan. So, 24 times 2 or 2 times 24. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, 24 divided by 2 pala. Nakalimutan ko. So, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. So, plus 2 pa naman. 20, 22, 24. So, ilan to? 12. So, lalagyan natin dyan 12. Ang tamang sagot natin ay 3, 1 over 12. Ganyan ang kakalabasan at mixed number. Ang ginawa pala natin ay listing method. Para sa akin, ito ang pinakamadaling method at di ko pa napapag-aralan ay butterfly method at yung factoring method. So, susunod natin yan sa part 2 at part 3. Bye-bye!